Lakers ginulat ang Celtics. Bago magsimula ang laro dahil sa wala si LeBron James at Anthony Davis, ay marami ang nagsasabi na sure win na ang Celtics at malamang sa malamang maraming talo sa talpakan ngayon mga amigo. Pero sabi nga, bilog ang bola dahil panalo ang Lakers sa score na 114-105. Dahil syempre yan sa hot shooting ni Austin Reeves na gumawa ng 32 points, 2 rebounds, 3 assists on 10 of 18 shooting from the field at 7 of 10 from 3-point area na sobrang efficient talaga ang naging shooting nito. Hindi lang naman si Reeves ang dahilan sa kanilang panalo kundi halos lahat ay nag-ambag. Kung baga, team effort. Ayon pa nga kay Reeves, sila daw ay grupo ng mga talented player at ito na ang oras para ipakita nila sa mundo kung ano ang kaya nilang gawin. So first quarter, kitang-kita mo talaga ang sipag ng Lakers lalo na sa defensive end sa pangungunayan ni Jared Vanderbilt. Sa first quarter pa lamang mga amigo ay ramdam na ang kanyang depensa. Nakagawa agad siya ng 2 steals. Nagtapos ang laro na may 10 points at plus 17 siya sa plus-minus box. Kaso, sa mga huling segundo sa second quarter ay na-injured nga etong si Vando at hindi na pinabalik. Buti na lamang ayon sa report ay negative naman ang kanyang x-ray. So sana ay makabalik agad siya mga amigo sa susunod na laro. Dati nang na-sideline itong si Vando dahil sa injury at dahan-dahan niyang tinataasan ang kanyang playing time. Tapos ganito ulit ang nangyari. So hindi ito maganda para kay Vando. Bukod pa dyan, nag-step up din itong si Jackson Hayes at makikita natin ang sipag ng taong ito. Hindi niya man ma-duplicate ang nagagawa ni Anthony Davis, talagang at least kitang-kita mo din talaga ang kanyang impact sa laro. Gumawa siya ng 16 points, 10 rebounds at 3 steals. At ito ang malupet, hindi man lang siya nag-commit ng foul. Well, alam naman natin na si Hayes sa kanyang pagpasok sa laro ay agad nakakakuha ng foul. Maganda ang scoring ni Hayes, credit sa magandang playmaking ability nitong si D'Angelo Russell na talagang nahanap niya libre etong si Jackson Hayes. Hindi ganon kahigpit ang depensa kay Hayes dahil hindi nga siya masyadong threat sa scoring. Si D'Lo ang nag-orchestrate ng opensa para sa Los Angeles Lakers kung saan gumawa siya ng 16 points, 8 rebounds at 14 assists. Samahan pa yan ng 2 steals. Napakaalat ng shooting dito ni D'Angelo Russell kung saan 5 of 20 siya from the field pero 4 of 8 from 3-point area. Yung kanyang mga layup mga amigo karamihan ay contested at talagang hirap na maipasok. Pero malaki pa rin talaga ang kanyang naging impact sa panalo ng Lakers. Sa post-game interview ay natanong si D'Lo ng reporter kung ano ang lesson na kanyang natutunan na kahit tumitira siya ng 5 of 20 from the field ay naaapektuhan niya pa rin ang team para manalo. So ayon kay D'Lo, yun daw ang kanyang ginagawa. Dagdag pa dito ni D'Lo ay eto nga daw ay tiwala. Kung makakamintis nga daw siya ng mga tira tapos isa-sub out ka agad, talagang mararamdaman mo daw or in short, maa-upset ka nga. Pero ang pagtitiwala daw ng coach ay pinapayagan daw nito ang kahit sino sa kanila na kahit tumitira ng 1 of 15 from the field ay nakakaapekto pa rin sila sa team para manalo. Well, ang player talaga minsan ay may bad shooting night at kapag tinitiwalaan ka ng coach ay malamang sa malamang pwede mo agad na mahanap ang iyong rhythm. Hindi ko alam kung pinaparinggan niya dito itong si Coach Darvin Ham. Well, this game, wala naman talagang maaasahan itong si Coach Darvin Ham, lalo na sa playmaking, kundi itong si D'Angelo Russell. Kahit si AD at LeBron na hindi nakapaglaro ay nag-coach pa rin sa kanilang mga kakampi para masigurado ang panalo. Good win para sa Lakers at sana kahit na makabalik si AD at LeBron ay ganun pa rin ang energy na ipakita ng mga role player para manalo sila.